ito ang ating pag-uusapan, mainit. Alam niyo kung bakit? Tungkol sa impyerno. Kaya mainit talaga. Kasi ang susunod na nating talata ay verses 47 to 50 ng Matthew 13. At ito ay patungkol sa tinatawag nating doktrina ng impyerno or the doctrine of hell. Nakakatakot, ano? Pero dapat po nating i-preach o dapat natin pong ipaliwanag ang buong katuruan sa Biblia. Hindi tumatalon upang makita natin ang lahat ng sinasabi ng Panginoon sa atin. Sabi po ni C.H. Spurgeon, siguro madalas niyong marinig yan, yung si C.H. Spurgeon. Ito po ay isang napakasikat na preacher noong 1800. Maraming mga pastor na katulad ko na talagang hinahangaan sapagkat siya ay napakatapang na magbigay ng message at napaka-accurate, napakatalino niya. Ito po ang kanyang sinabi, "A sinner will never receive grace until he first trembles before a just and holy law." Ang isa po daw makasalanang tao ay hindi tatanggap ng grasya hanggang hindi muna niya alam na manginig at matakot sa harap ng isang malinis at ganap na hukom at ang kanyang banal na batas. Tama naman po. Ang minsan, ang pintas sa mga katulad namin pastor sa pagnanasa na matanggap, maibigan ng madlang people, ang ipinipreach yung nakakatuwa, yung mga kaaya-aya, at maraming bagay sa Biblia na nakakatuwa at nakaaya-aya. Pag-ibig ng Diyos, ang kanyang biyaya, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-aaruga, lahat yan ay totoo. Ngunit meron din kabilang banda ang mga katuruan sa Biblia. Ika nga, God is a God of love and God is a God of justice. Siya ay Diyos ng pagmamahal, ngunit siya rin ay Diyos ng katarungan. Hindi natin dapat piliin lamang ang mga bagay na sinasabi nating kaaya-aya at iwasan ang mga bagay na masasabi nating medyo nakakatakot at nakagigimbal. Katulad din po ng gamot, hindi lamang dapat natin inumin yung gamot na matamis, katulad ng Calpol. Ayan, may commercial pa. Alam niyo ba yung Calpol? Napakatamis. Yung mga bata, gusto siyang kainin kasi parang candy, pero gamot. Pero meron naman mga gamot na napakapait. Tulad ng Mertiolate. Ay, hindi pala iniinom yun. Masakit pala yun. Huwag niyo inumin yung Mertiolate. Meron mga gamot na mapait. Ang Biblia ay parang ganun din. Merong matamis at merong mapait. Pero alam niyo naman, ang aking negosyo ay sa gamot. Minsan, ang pinakamababisang gamot ay yung mga mapait. Sapagkat napakatindi ng epekto. Tinatawag na very potent, very powerful. Mensahe po natin ngayong hapong ito ay matatawag natin na alamertiolate. Talaga namang malapot at mapait, ngunit napakaganda ng bisa. Sabi rin po ni C.H. Spurgeon, ang pagmemensahe ng patungkol sa katuruan ng Diyos ay dapat 90% batas at 10% pag-ibig lamang. Narinig niyo po ba yun? 90% batas. 90% law ang dapat pagsasermon mo. 10% love. Sapagkat hindi nila maiintindihan at ma-appreciate ang pag-ibig kung hindi nila malalaman kung saan sila sinagip. Kung puro kalangitan ng ating pag-aaralan at hindi patungkol sa impyerno, hindi natin mawawari kung saan tayo sinagip. Kaya maraming tao tinatanggap si Jesus na sariling tagapagligtas, ngunit hindi nauunawaan kung saan ba sila naligtas. At parang gamot din po. Hindi ka iinom o bibili ng epektibong gamot na gawa ng, baka ma-advertise pa. Hindi ka iinom ng gamot na mabisa kung hindi mo alam ang epekto pag hindi ka iinom ng gamot sa iyong karamdaman. This is hell. This is the doctrine of hell.
Sapagkat tayo ay nagsesermon ng patungkol sa pag-ibig ng Diyos, sapagkat ang kabilang panig ng pag-ibig ng Diyos ay ang hustisya ng Diyos. Ano sabi sa Roma 6:23? The wages of sin is, ang kabayaran ng kahit isang kasalanan ay kamatayan. Kamatayan saan? Hindi pisikal. Kamatayan, pangalawang kamatayan sa impyerno. Kaya basahin po natin ang ating aralin sa hapong ito, ang talinhaga ng lambat. Dala po ba natin ang mga Bible? Can I see your Bible? Dapat po ay dala natin ang ating Bible para kahit may PowerPoint, sinusundan natin. Dapat masanay tayo na nakatingin kung saan nanggagaling ang ating pinag-aaralan. Mateo 13:47 hanggang 50. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa lawa at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, ay hinila ito sa pampang na upo ang mga tao habang tinitipon nila sa sisidlan ang mabubuting isda at itinatapo naman ang mga isda na hindi mapapakinabangan. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihihiwalay ang masasama sa mga matutuwid at ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Dooy mananangis sila at manggagalit ang kanilang mga ngipin. Tayo po'y manalangin muli. Panginoon, humihingi po ako ng tulong upang ang mga banal na salita na namutawi, na orihinal, sa labi ng Panginoong Hesus ay akin pong maipaliwanag sa kabila ng kahinaan ng inyong lingkod. Sana, Panginoon, ay i-take over mo ang aking isip at bibig at i-take over mo rin ang puso at isip ng aking mga kapatid dito sa aming munting kapilya. Sana, Panginoon, ikaw po ay mapaluwalhatian sa pamamagitan ng pagpoproklama at pag-unawa at higit sa lahat, pag-intindi at pagsunod sa iyong aralin at kautusan. Paluwalhatian mo ngayon ang inyong pangalan sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sino po ang nagtuturo nitong mga talinhagang ito? Tatandaan niyo ba? Take out a 1/4 sheet of paper for a surprise quiz. Alam niyo, pag naririnig ko yan dati, kinikilabutan ako eh. Yung surprise quiz ng teacher. Surprise quiz po to, verbal lamang. Sino po ang nangungusap? This is Jesus Christ. Natatandaan nyo na for 12 chapters, for the last 2 years, pinag-aaralan natin na ang Panginoong Hesus ay kanyang ipinapakita sa sangkatauhan ang katuruan ng patungkol sa kalangitan. Pagpasok ng Mateo 13, kumambyo ang Panginoon. At sinabi niya sa mga Israelita, ililipat ko na sa mga hentil ang responsibilidad na ikalat ang magandang balita sapagkat ako ay inyong itinatwa, anya sa mga Hudyo. Tatandaan nyo? At ito ngayong ating pinag-uusapan, the 7 parables of Jesus Christ. Ito po yung tinatawag na pahiwatig o operasyon na itinuturo ng Panginoon patungkol sa kanyang simbahan na nangunguna ngayon sa pansamantalang estado ng kanyang kaharian at iniwanan sa kamay, hindi na mga Hudyo, ang napiling lipi na tumatwa at tumalikod sa kanya, kundi sa mga hentil. Kilala mo kung sino yung hentil? Sino yun? Tayo yun. Sabi mo sa katabi mo, isa kang hentil. Sabi mo. Yung hentil, magandang salita yan. Gentile. So, napakagandang pagkakataon. Kumbaga sa basketball, yung star shooter si Jeremy Lin. Tinamad. Umayaw. So sabi, ikaw EJ, kahit napakaliit mo, ikaw ang center. Wow, Lord, talaga ako? Hawak ko ang bola? Hawak mo ang bola. You have the ball. At pinapakita ngayon ng Panginoon yung pagpapatakbo ng kanyang kaharian na hawak ngayon ng kanyang iglesia. At tayo po iyon. Ngayon, siguro may nagtatanong sa inyo, bakit itong ating talinhaga ng lambat ay parang kahawig
nung parable of the wheat and tares. Ano ba sa Tagalog yung wheat and tares? Ano ba yan, Pastor George? Trigo. Wheat and tares. Ano? Yung magandang punla at saka yung damo. Ano? Talahib na naghalo. Kasi dito, parang pareho din ng talinhaga na yun. Pinaghalo sila at sa huli ay ihihiwalay. Di ba? Anong nangyari dun sa trigo at talahib, ano man sa Tagalog yun, ay sa paghihiwalay yun sa huli at yung napatunayang hindi niya alagad ay itatapon sa apoy. Dito naman, sa binasa natin, kukunin ng lahat ng isda, ngunit paghihiwala-hiwalayin din. Sabi doon sa Mateo 13:40, kung paanong ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ipag-uutos ng anak ng tao ang kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Doon po sa parable of the wheat and tares, ang focus doon ay yung pagsasama ng damo at ng trigo. Hindi yung paghiwalay. So ngayong hindi pa bumabalik ang Panginoon, sama-sama sa simbahan, sa mundo, yung alagad ng Diyos at yung hindi alagad ng Diyos na nakakarinig ng bato ng Ebanghelyo. So ito yung proklamasyon. Ito yung bato ng binhi at ito yung bato ng lambat. Ibato daw sa lahat na halo-halo. Pero sa huling sandali, paghihiwala-hiwalayin kung sino yung tumanggap at kung sino yung tumanggi sa inihagis na buto at inihagis na lambat. Ang pagkakaiba doon sa trigo sa talihnaga ng damo at ng trigo, sila'y magkakasama, pero dito sa talinhaga ng lambat, yung paghiwalay sa huling sandali ng mundo, sa katapusan ng mundo. Napag-aralan po natin dito sa chapter 13, yung tinatawag the nature of the kingdom. Bilang review. Ito yung the parable of the soils, o yung puso na tumatanggap at hindi tumatanggap sa katuruan ni Jesus. Na pag-aralan din po natin yung kapangyarihan at impluensya ng kaharian doon sa parable of the mustard seed and the leaven, na ito ay nag-iimpluensya. Napag-aralan din natin yung tugon ng mga tao, yung kanilang pagpapahalaga patungkol sa kanilang narinig. Doon sa parable ng kayamanan at ng perlas na napaka-importante. At ngayon, muli pong binibigyan ng tuon doon sa katuruan ni Jesus na patungkol sa paghuhukom. Sapagkat sa kabila ng ating narinig, darating yung panahon na sasabihin ng Panginoon, ayan, sa buong historya ng mundo, sa lahat na nakarinig, paghihiwala-hiwalayin ko ngayon kung sino yung nagkaroon ng magandang reaksyon at sino yung nakarinig, ngunit ang reaksyon ay negatibo. Ito po ang isa sa pinakanakakakilabot at pinakanakakatakot na katuruan na namutawi mismo sa sariling labi ng Panginoong Hesus, because this is the doctrine of hell. Isa siyang doktrina na tinuro mismo ng Panginoong Hesus. At kung pag-aaralan mo ang lahat ng katuruan ng Panginoong Hesus, mapapansin mo na ang kanyang pinakamaraming katuruan ay patungkol sa impyerno. Nabibigla ka ba dyan? Nabigla ako nung nalaman ko yun. Hindi po katuruan sa pag-ibig ang pinaka-itinuro ni Jesus. Hindi po patungkol sa kalangitan ang pinaka-itinuro ni Jesus. Ang kanyang itinuro na pinakamarami at pinakamatindi at kanyang binigkas ay patungkol sa impyerno. At sabi ng mga theologians, si Jesus lamang ang pwedeng gumawa niyan. Sapagkat kung may propeta o merong guro sa Biblia na hindi anak ng Diyos, na nagturo patungkol sa kakilakilabot na prinsipyo o doktrina ng impyerno, hindi maniniwala ang mga tao, sapagkat ito ay isang nakakatakot na katotohanan. 3 bagay po ang ating pag-aaralan bilang paghimay
dito sa doktrina na itinuro na orihinal ng Panginoong Hesus. Unang-una ay ang paglilikom. Ang paglilikom. Sabi sa talatang 47 ng Mateo 13, ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa lawa at nakahuli ng sari-saring isda. Yung mga nakikinig po sa Panginoong Hesus nung kanyang ito'y itinuturo ay napakapamilyar dito sa talinhagang ito. Di ba sinabi natin ay ang talinhaga ay isang istorya na isang istoryang makamundo, ehemplo, na nagbibigay liwanag sa makalangit na katotohanan. Hindi po ba? So ito po ay isang katotohanan, ehemplo na napakapamilyar sa mga nakikinig sa Panginoong Hesus. So, ang sabi po dito, ang pamilyar na pangingisda bilang talinhaga sa pagpapaliwanag ng mga kaganapan sa buhay ng bawat tao ay napakalinaw na paghahambing. Sapagkat saan ba nagtuturo ang Panginoong Hesus ng mga panahon yon? Sa lawa ng Galilea, the Sea of Galilee. Dun sa babad na babad at dito niya itunuro ang pinakamarami niyang katuruan. At karamihan ng kanyang audience ay mga mangingisda. Kaya pamilyar na pamilyar sa kanya ito. In fact, ilan sa kanyang mga disipulo ang mga mangingisda. Noong pong panahong iyon at hanggang sa ngayon, meron 3 klase ng pangingisda o pamamaraan. Ang una ay yung tinatawag na line and hook o yung parang bingwit na ganon. Bingwit, ang tawag bingwit. At ito po ang ginagamit na klase ng pamimingwit nung sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mamingwit kayo at yung mahuhuli nyo, may makukuha kayong barya sa kanyang bibig at itong ibayad nyo bilang buwis. Yun po yun, line and hook. Ang pangalawang klase ng pamimingwit o ng pangingisda ay yung casting ng net o yung paggamit ng net na pang isang tao na tinatawag sa Grego na ampiblastron. So nakatali dito yung net, may tali, tapos yung mangingisda ay iikot niya at kanyang ihahagis sa mababaw na tubig at makakahuli siya ng mga isda. Ampiblastron. Pero ito pong ikinukwento dito sa talinhaga ng Panginoong Hesus ay yung pinakamatining klase ng pangingisda. Ito yung tinatawag na sagene o seine dragnet. Ito po ay napakalawak na pangingisda. Kailangan ng 2 barko o ng 2 bangka na hawak ang 2 dulo ng napalaking lambat at ang haba ng lambat ay mahigit sa kalahating milya. At sila po ay pupunta sa lawa at hahatakin nila yung napakalawak na lambat at lahat ng mahuhuli na kalahating milya, dadalhin nila sa pangpang, hahatakin. Teka, baka mahulog ako. Hahatakin po nila na yung net at lahat ng madawit, hindi lang isda, lahat ho ay makukuha. Pag nagsuswimming ka doon, pati ikaw makukuha. So isda, pating, pagi, pusit, makukuha. At dadalhin nila sa pangpang at bababa yung mga tao, unti-unting hahatakin. So ito needs a team. Maraming tao. At dadatang sa pangpang ang napakaraming huli. Ang hinuhuli lamang nila isda. Pero sa laki ng lambat, sari-sari ang nadadawit. At ang gagawin daw, pagkakuha ng napakaraming huli na sari-sari, magkakaroon ng paghihiwalay. Pamimili. Ang ilustrasyon na ito, ang ibig sabihin, ang dagat ay ang mundo. Ang mangingisda ay ang mga pastor. Na naghahagis ng lambat at kung ano-anong nahuhuli. Kayo yun. May isda, may pusit. Tingnan mo yung katabi mo. Ano itsura? Pusit ba? Pusit ba? Isda? Plapla? Bisugo? Mahi-mahi? Lahat makukuha. Yan ang dragnet. The seine
anong tawag dito? Seine fishing. Hanggang ngayon po, pag pumunta ka sa Israel, makikita mo ginagawa pa rin nila yan. The preaching of the gospel is the casting of net. Ito ay malapit na rin dun sa talinhaga ng nagbabato ng binhi, yung unang-una nating parable, remember? At anong sabi natin? Wala sa nagpupukol, wala sa binhi, kundi nasa soil, nasa puso. Meron tumubo sapagkat malambot ang puso. Meron naman tumubo ng kaunti, ngunit namatay sapagkat mababaw ang kapit. Ganon din po ang prinsipyo. Ang pagkakaiba, ito ay patungkol na sa huling araw. The last days. Kailan ba ang last day para sa iyo? Kailan ka makakatikim nito? Well, your last day is when you die. Magkakaroon ng paghuhukom na ganiri. Ang pangalawa, ang segregasyon o ang paghihiwalay. Sabi sa verse 48, nang mapuno ang lambat, puno na. Hinila ito sa pangpang. Naupo ang mga tao na mangingisda. Habang tinitipo nila sa sisidlan ang mabubuting isda at itinatapo naman ang mga isda na hindi mapakinabangan. Now, the segregation. Ito po yung nakakatakot. Natatandaan niyo po ba yung sermon ni Pastor George na magdadala sa akin mamaya ng kapartner na siopaw? Natatandaan niyo yung Mateo 7:21? Meron siyang Sunday, every Sunday, binimension niya yung Mateo 7:21. Sabi, sa huling araw, marami, nasa lambat, magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Nai-imagine mga isda, sumasayaw, Panginoon, Panginoon. At sasabihin ko, hindi kita kilala. Lumayas ka. Sino yun? Yun yung akala nila, sila ay nasa huli ng Panginoon, ngunit hindi pala sila nakakakilalang tunay. Merong paghihiwa-hiwalay. Naupo ang mga tao, tinitipon, at itinatapon naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Ito po ang ibig sabihin. Kung nakikita mo, ito yung panimula ng doktrina ng impyerno o ng apoy na walang hanggan, ito po ay nakakakilabot at nakakatakot. At tulad ng aking sinabi, it had to be the Lord Jesus Christ. Si Jesus ang dapat magturo sapagkat kung hindi ang Diyos mismo ang nagpaliwanag, malamang hindi paniniwalaan. Ang pagpaproklama ng Ebanghelyo. Kaya po sinabi ko sa inyo, ang ating mga pastor, sabi namin sa aming sarili, ituro mo ng accurate yung sinasabi sa Bible. Sapagkat ang pamamaraan ng paglilikom at paghiwa-hiwalay, ang pagkakakilala sa Panginoon ng isang tao ay nakasalalay sa katotohanan mula sa Biblia at hindi sa style at hindi sa galing ng pagkukwento at hindi sa gandang lalaki ng pastor. Although totoo yan. Ngunit kailangan ay ang bato ay sa pamamagitan ng salitaan ng Diyos. Sabi sa Isaiah 55:10, ang ulan at yelo na bumabaksak mula sa langit ay hindi na nagbabalik kundi dinidilig nito ang lupa. Kaya lumalago ang mga halaman at namumunga at nagbibigay ng butil na panghasik at tinapay upang maging pagkain. Gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Ang ulan daw po, sabi ni Yahweh, gagawin niya yung kanyang akdang dapat gawin. Pag landing sa lupa niyan, tutubo ang dapat tumubo. Inihambing ng Panginoon sa libro ng Isaiah ang salita ng Diyos. Ang net, ang buto ng Ebanghelyo, ang naririnig nyo ngayon, ito po yung bato. At kanyang gagawin ang dapat niyang gawin. Pag tama sa puso mo, dalawa lamang ang epekto, pero gagawin niya ang dapat niyang gawin. Pagtanggap at pagbabago ng buhay bilang ebidensya ng tamang pagtanggap, at pangalawang pagtanggap at pagtatwa ng narinig. Kaya nga sa Mateo 7:21, mayroong mga nagulat na sinabi sa kanilang Panginoon, hindi kita nakikilala.
Sapagkat ginawa ng salita ng Diyos ang pangalawang intensyon, ang mabuksan ang katotohanan na talaga palang hindi mo tinanggap, kundi itinatwa ang iyong narinig. Ika'y relihiyoso, nagsisimba, ngunit ang iyong buhay ay hindi nagpapakita ng ebidensya ng totoong pagtanggap sa Panginoong Hesus. At sa huling araw, ikaw ay mahihiwalay. Nandiyan pa po kayo? This is the doctrine of hell. At bihira mong maririnig, sa pulpito. Kaya lang wala tayong choice. Because verse 47 follows verse 46. Kailangan pong pag-aralan. Pangatlo at huli. Although medyo ipinaliwanag ko na sa inyo ang kahulugan ng talinhaga ng lambat, ang nakakakilabot na talinhagang ito na lahat nating pagdaraanan, positibo man o negatibo, depende sa iyong tanggap. Pakinggan natin ang paliwanag, hindi ni Pastor EJ, kundi ng Panginoong Hesus mismo. Ito ang sinabi mismo ng Panginoong Hesus. Ito ang kanyang paliwanag. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihihiwalay ang masasama sa mga matuwid. Sinasabi ng iba siguro sa atin, matagal pa yan. Yung katapusan ng daigdig, baka hindi ko naabutan yan. May tanong ako sa iyo. Siguraduhin mo nga, gising niyang katabi mo, tingnan mo. Kumukhang tulog pakikurot. Napaka-importanting tanong. Kailan kaya ang katapusan ng daigdig para sa iyo? Sabi nila, siguro hindi pa naman magugunaw, although lumindol na sa buhol. Kailan ba yung katapusan ng daigdig kung saan mangyayari itong paghiwa-hiwalay na to at pamimili ng mga anghel at paghihiwalay sa matuwid at hindi matuwid? Let me tell you something. Ang katapusan ng daigdig sa iyo ay maaaring pagbabalik ni Kristo o sa pagkamatay mo. That could be today. Maaring yan pagkatapos ng sermon ko. Pastor, habaan mo pa. Or that could be the rapture. Ano ba yung rapture? Yung pagkuha ng Panginoon sa iglesia. Alam niyo yung rapture, Yung bigla na lang iaangat sa langit ng Panginoon ang lahat ng mananampalataya. Pagtingin mo, biglang wala na yung mga katabi mo. Ang tanong, ba't ka naiwan? Di ka Christian. Yung pagpili na yun, that's an immediate pagpili. Ang masama niya, si Pastor EJ nagpe-pray, pagkatapos niya in Jesus name we pray, amen. Pagmulat ko, wala na kayong lahat. Teka muna, nasan kayo? Yun ang masakit, Pastor George. Hindi mangyayari yan. Kailan ang katapusan ng daigdig sa'yo? Ito pong pamimili na ito ay maaaring sa araw ng pagkamatay mo o maaaring sa tinatawag na rapture, eschatology, rapture. At ang rapture, according to prophecy, ay pwede na mangyari. Lahat ng propesya ay nangyari na. Pwede na magkaroon ng rapture ngayon. Yung eschatological sequence of judgment events o yung mga pangyayari, eschatology is the study, pag-aaral ng mga huling araw. Kaya yan ay pinag-aaralan ng mga theologians. Magsisimula sa rapture of the church. Lahat ay iaangat at magkakaroon ng first judgment, the judgment of the righteous. Yan ang unang paghiwa-hiwalay at pagpili. Ito po yung unang paghuhukom, ay paghuhukom ng mga matutuwid lamang. Mga awarding lang. Lahat ng mapupunta sa rapture, kukunin ni Jesus. At ang mga maiiwan ay hindi mga mananampalataya. At lahat tayo, pagpunta natin doon, magro-roll call ako doon, siguraduhin mo, nandun ka. Pagbibigay ng award, sabihin, Pastor George, valedictorian, ito ang award mo. Pastor Peter, first honor. Obet, honorable mention. Pastor EJ, salingket. That's a judgment. Bema seat judgment. The beginning and the end of tribulation period is judgment. Second coming of Christ. And finally, the white throne judgment.
Ito po talaga yung pinatutukuyan ng Panginoon dito sa sinasabi niyang katapusan ng daigdig. At darating ang mga anghel at hihiwalay ang masasama sa mga matutuwid. Yun namang white throne judgment. Ito yung lesson in eschatology, pag-aaral sa huling araw. Mangyayari sa huling mga araw. Yung white throne judgment, na andun ng Panginoon. Yun naman, hindi katulad ng Bema Seat judgment, paghuhukom sa matuwid, ito paghuhukom. Lahat ng mga tao na nabuhay sa mundo, babangon mula sa libingan o galing sa impyerno at pupunta doon at magkaroon ng opisyal na paghuhukom. Lahat ng nasa white throne judgment ay pupunta sa impyerno. Ngunit meron ding awarding. Merong mas matinding parusa at meron ding mas magaan na parusa. Nakuha niyo po ba? 5-minute lesson on eschatology. Meron yan po yung tinatawag na paghihiwa-hiwalay at paghuhukom. The fishermen are the angels. Meron ding nagbubukod. Ito'y hindi gawa ng mga pastor ngayon. Hindi ako naatasan ngayon na paghiwa-hiwalayin. Sino dito ang mga mukhang pusit at mukhang hindi ko po dapat gawin yon. Kami po, ang utos sa amin, itong tinatawag na church age, ay bato lang ng bato ng ebanghelyo. And this is what we're doing, bato ng bato. At ang nakakaalam kung sinong isda at sinong hindi, ay ang mga anghel sa huling sandali at ang Panginoon. Pero meron pang isang nakakaalam. Hindi na natin kailangan hintayin ang huling sandali na sinasabi ng Panginoong Hesus para malaman kung sinong ihihiwalay sa kamatayan at sinong ihihiwalay sa buhay na walang hanggan. Sino nakakaalam? Hindi ang pastor. Ang mga anghel ay wala pa rito. Ang Panginoong Hesus ay hindi pa binibigay ang desisyon. Sino nakakaalam? Ikaw. Ikaw. Kilala mo ang sarili mo. Alam mo na kahit ikay nagsisimba, ngunit ikay suwail. Alam mo na ikay relihiyoso, ngunit hindi pala talagang nagmamahal sa Panginoong Hesus. Hindi ka mabibigla. Pag sinabi ng Panginoon, kilala mo ang iyong sarili. So dapat, kung ayaw mo mahusguhan o maihiwalay sa huling sandali, husgahan mo na ang iyong sarili ngayon at humingi ka ng tulong sa Panginoon. Lord, tulungan niyo po ako. Ngayong nauunawaan ko na ang doktrina ng huling araw, ang puso ko, delikado. Gusto ko maging religious, pero gusto ko ring maging makasalanan. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya itong doktrina ng impyerno ay hindi malupit na doktrina. May mga nagsasabi, nako, wag mong ise-sermon yan sa mga tao, baka hindi na bumalik. Ang ise-sermon mo ay yung mga kaaya-ayang katuruan. Ang sasabihin ko po sa mga tao nagsasabi niyan, ikaw ang malupit. Parang doktor, na nakita mo ng matindi ang sakit, ay hindi mo sasabihin na ikay may cancer, magpatingin ka, o ikay magpa-chemotherapy. Kaya po natin itinuturo ang doctrine of hell, nakatapat ng the doctrine of God's love. Sapagkat sa tingin ko po mas marami ang manginginig sa pagsisisi kung nalaman nila ang kanilang kahahantungan pag hindi sila nagsisi. Ang doktrina ng kalangitan ay isang motibasyon para ang magbago ang tao. Ngunit ang doktrina ng lawa ng apoy ay mas matinding motibasyon. Sabi nga sa lumang tipan, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagkatakot sa Panginoon ay panimula ng katalinuhan o pag-unawa. Ngayon, ang mga tao ay para mga isda. Ang mga isda, habang hinuhuli ng dragnet, pag napalapit sa dragnet, narinig nila na meron palang net, kakaripas lang ng takbo. Lalangoy palayo. May mga tao ngayon makakarinig. Ayoko niyan. Pero dadating ang panahon na ang lambat ay kumikipot. Pag bangga niya dito, babangga siya rito dahil kumikipot. At dadating ang panahon, wala na siyang matakbuhan. At nakita nyo yung mga isdang lumilipad-lipad. Dahil sa dami, nagsisiksikan. Darating ang panahon na wala ka na mapuntahan. God will hold you into account. So, ang sabi ng Panginoon, gayon ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihihiwalay ang masasama sa mga matutuwid. Ang responsibilidad ng mga disipulo na nakakarinig nito at ng mga pastor na katulad namin at mga D-group leader na katulad ninyo
ay humuli ng iba't ibang klase ng isda. Hindi natin nakikilala kung sino ang kikilala. Ngunit tayo bato lamang ng bato, turo lamang ng turo, panalangin lamang ng panalangin. Yan po ang ating mandate mula sa Panginoon. At sabi sa verse 50, Panginoong Hesus pa rin ang nangungusap at ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Ano ibig sabihin ng mangangalit? Meron po kaming, nung ako po yung sundalo sa US Air Force ng Hapon, may pinapakita na dapat may puputulin paa. Pag nasugatan, walang anesthesia, ang gagawin mo, bibigyan mo sila ng kakagating kahoy. Sapagkat pag hindi mo binigyan ng kakagating kahoy, yung kanilang ipin ay magngangalit, gnashing sa English. Sabihin, babasagin nila sa sakit na mararamdaman, yung ipin nila ay gagananin nila at mabududurog. Kaya lalagyan mo ng kahoy para kagatin habang pinuputol mo ang kanilang paa. Nakuha niyo po ba? That's gnashing of teeth. Sa sobrang sakit na mararamdaman, gumaganon ka. At sa mga huling panahon na yan, nagkaroon ng deskripsyon sa Mateo 24 diyan sa mga panahong iyan. Itong tinatawag natin na paghuhukom. Sabi dito sa Mateo 24 kung saan natin makikita ang eschatology na yan o doktrina ng mga huling araw. Ng mga araw na iyon, bago bumaha, inihahambing doon sa mga inihiwalay sa pagkakasagip sa barko ni Noe at doon sa mga nalunod. Ng mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao'y nagsisikain, nagiinuman, nagsisipag-asawa, they're marrying, may kasalan, hanggang sa pumasok si Noe sa barko. Ito yung paghihiwalay. Too late. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may 2 lalaki nagtatrabaho sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May 2 babae nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. When is your judgment day? Either the rapture, the second coming of Christ, or your death. Kung kailan ka mamatay, alam mo ba mangyayari sa'yo? Pag namatay ka nang hindi pa second coming, pangalawang pagbabalik ni Kristo, judgment na rin yun. Mamamatay ka, physical na katawan, mamamatay, kaluluwa mo, straight to hell. Habang iniintay mo ang white throne judgment. Tinuro po sa CCF yan, yung eschatology na yan. 2 buwan tayo dyan. O sa GLC, tinuturo natin ngayon yan. Yan dragnet, paglilikom at paghiwa-hiwalay, ay mauuwi sa pagbubulid ng mga taong napatunayang hindi pala kanya. At this is talking about the church. Itong simbahan na to. Magkakaroon ng dragnet dito. Bumalik si Jesus, magkakaroon ng dragnet. Sino ang akin, sinong hindi? Matthew 7:21. Kaya hindi komot nagsisimba ka. Ngunit ang buhay mo naman ay walang ebidensya ng pagkilala sa Panginoon. Hindi ibig sabihin, ikaw ay pipiliin. Tandaan po natin, ang mabuting gawa ay hindi ang daan sa langit. Ang mabuting gawa at pagsunod ay ebidensya na ikaw ay pupunta sa langit. What is your life? Unti-unti mo bang itinatatwa ang kasalanan? O tuloy-tuloy pa rin at lumalala pa? Ay yung improklamasyon ng pananampalataya ay questionable. Ang doktrina ng impyerno, the doctrine of hell, is the hardest, ang pinakamahirap tanggapin. At merong mga tao na hindi nila matanggap na ang isang masasabing mabait na Diyos ay gagawa ng isang prinsipyong ganito na magbubulid sa mga tao sa impyerno sa walang hanggang panahon. Hindi nila matanggap. Kaya merong mga tao na naging annihilationist. Alam mo ba ibig sabihin ng annihilationist? Sinasabi nila na pag namatay ang isang taong masama at hindi kumilala sa Panginoon, hindi siya pupunta sa impyerno, sabi ng annihilationist. Sabi ng annihilationist, pag namatay ang taong ito at siya binuklod, siya ay hindi pupunta sa impyerno, siya ay mawawala na lang, kaya tinawag na annihilation.
Sa Tagalog, nawawala, annihilation. Wala, parang nawala ka, parang enough. Yung iyong awareness ay wala na. Kaya may mga tao, okay na rin, mag-e-enjoy na lang ako dito, tas wala na. Ay mga nagsuicide, akala nila, pag namatay sila, wala na. Hindi. Ang doktrina sa Biblia, pag namatay ka, may bago kang mundo. Immediately. 1 second. Tak! Naandun ka na sa bagong dimensyon. Annihilationist, yung mga atheists, alam mo yung atheists, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, siyempre, hindi rin sila naniniwala sa impyerno at langit. Kaya wala silang kinatatakutan. Pag namatay ako, mawawala lang ako. Okay lang, enjoy lang. Hindi po ganun ang sinasabi sa Bible. Nakikita nyo na kung ba't may mga umiiwas sa katuruang ito. The doctrine of hell is the scariest, hardest to accept doctrine. Kaya nga si Jesus mismo ang kailangang magturo. Ngunit napakaraming beses, doon na lang sa sermon ng Panginoon sa bundok, Sermon on the Mount, the Beatitudes, ilang beses niyang inulit na merong impyerno. Sabi niya sa Mateo 5:22, sana'y natatandaan niyo. Sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napopot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin, anya ni Jesus. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay manganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. That's the Lord Jesus Christ. So many teachings. Sabi niya pa sa Mateo 5:29, kung ang kanang mata mo ay magiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Sinasabi niya, you must treat sin radically. Itatwa mo ang kasalanan na ganyang karadikal. Na kung kailangan dukutin ng mata, siyempre, kahit dukutin mo mata mo, kung magkakasala ka, tutuloy-tuloy pa rin yan. Ang ibig niya sabihin, napakaradikal sapagkat ang impyerno isang katotohanan sa mga hindi sumusunod. Ngayon, bago po tayo magwakas, bibigyan ko po kayo mula sa salita ng Diyos na 4 na katotohanan patungkol sa impyerno mula sa salita ng Diyos. Unang-una, ang impyerno ay isang lugar ng tuloy-tuloy na paghihirap, tuloy-tuloy na kalungkutan at sakit. Hell is a place of constant torment, misery, and pain. Ito ay makikita natin sa Mateo 22. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, talian ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy magnanangis siya at manggagalit ang kanyang mga ngipin. Ito po ang description ng impyerno na sinasabi na itapon sa kadiliman sa labas. Ito yung tinatawag na outer darkness. Yung outer darkness, yun yung pinakamadilim. Nakakita na po ba kayo ng kadiliman na sobrang dilim? Sa probinsya, na-experience ko na yan. Sa Maynila, ang dilim, medyo maliwanag pa rin kasi may mga ilaw-ilaw eh. Tumatalbog sa... sa probinsya namin sa Bulacan, bukid. Pag dilim-dilim. Pag tiningnan mo yung kamay mo, hindi mo makita. Ganun kadilim. Outer darkness. Yan ang description ng impyerno sa Biblia. Na magkakaroon ng pagngangalit ng ngipin. Bakit? Sa tindi ng sakit. Description ng impyerno ay mayroong apoy na hindi namamatay. Kaya nga ang impyerno, ang tawag sa Biblia, Gehenna. Nakakita na po ba kayo ng tambakan ng basura na hindi tumitigil ang usok? Nakakita na kayo nun? That's Gehenna, description of hell. Sapagkat sa isang tambakan ng basura, yung chemical ay natutunaw, kaya ang apoy niya tuloy-tuloy because of the chemical breakdown. Sa impyerno, ang apoy ay hindi tumitigil. Pero nararamdaman mo yung apoy. Ngayon, tatanungin mo ko, bakit ang dilim may apoy? Yun po ang hindi natin mapaliwanag, pero ito ang sinasabi sa Biblia. Sabi sa Marcos 9, kung ang kamay mo ang nagiging sanhin ng iyong pagkakasala, putulin mo ito, mas mabuti pa magkaroon ng buhay na putol ang isang kamay kaysa may 2 kamay na mapunta ka sa impyerno sa apoy na hindi namamatay. Napaso ka na ba? Nasubukan mo na bang mapaso? Di ba ganon? Ito, buong katawan mo. Pang walang hanggan ay sinisilaban. Pangalawa,
Ang impyerno ay parusa at paghihirap hindi lamang sa katawan, kung hindi sa kaluluwa. Hell will involve the torment of both body and soul. Both body and soul. Bakit? Body and soul. Ito, marami po tayong lesson dito, eschatology o pag-aaral sa huling araw. Pag namatay ka ngayon, ang katawan mo ay mamamatay, ang kaluluwa mapupunta sa impyerno. Pagdating ng paghukom, yung huling paghukom, yung kaluluwa mo, bibigyan ng panibagong katawan na fireproof. Ito yung tinatawag na glorified body. Katawan na hindi nabubulok, hindi namamatay, ngunit sensitibo sa sakit, na nakakaalala ng nakaraan. Bibigyan ka ng katawan na hindi natutupok, hindi nabubulok, at nakakaramdam sa layunin na matagalan mo ang parusa pang walang hanggan. Kaya kita nyo, kaya merong annihilationist. Sabi nila, gagawin ba ng Diyos yan na mapagmahal? Remember, God is a God of love, God is a God of justice, and it's in the Bible. Kaya marami akong ginagamit na verse para sabihin nyo, si Pastor EJ, yung tinuturo ni Pastor EJ. Kaya dapat sinusulat nyo yung mga verse. Sa paghuhukom na iyon, ikaw ay huhusgahan at bibigyan ng kasiguruhan na ang pangwalang hanggan na kaparusahan ay magiging ganap sa iyo. Ito yung white throne judgment. At mababasa mo yan sa Pahayag 20, 11 hanggang 15. Nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa at langit sa kanyang harapan. Last days, huling araw. At hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, the dead of the past. At binuksan ang mga aklat. Hahanapin na iyong pangalan. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa. Tatandaan nyo, sabi ko kanina, white throne judgment ay paghuhukom lamang sa mga ibubulid. Lahat ng pupunta sa white throne judgment, ibubulid sa impyerno. Ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat, iniliwa ng dagat ang mga patay na naroroon. Iniliwa din ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay ang mga nakalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawa ng apoy ang sino mang hindi nakasulat sa pangalan sa aklat ng buhay. This is the parable of the net. Ito po ang climax ng 7 talinhaga na ibinigay ni Jesus na nagmula sa talinhaga ng buto. Pangangaral. Sinong tumatanggap? At 2 beses binigay ng Panginoon ang talinhaga ng paghukom. Parable of the wheat and tares and parable of the dragnet. 2 beses niya ibinigay bilang tanda ng pagmamahal sa pagbibigay babala. Just as believers will be fitted with resurrected bodies, kung paanong bibigyan ng bagong katawan ang mga tunay na mananampalataya upang maging ganap ang kanilang gantimpala na kasama ng Diyos pang walang hanggan. Meron silang glorified body. Alam mo ba yung glorified body mo? Mukha pa rin ako si EJ. Merong isang nagsulat na author, ang pangalan niya si Randy Alcorn, theologian. At pinakita niya mula sa Biblia kung ano ba mangyayari sa langit according to the Bible. At nakalagay doon, marami siyang sinabi, nakakatuwa, na pwede pala tayong kumain doon. Pero pag kumain ka ng chicharon, 0 fat. Pag kumain ka ng kare-kare, wag na lang, nagugutom na ako. Ngunit sa langit, bibigyan na ka ng bagong katawan na ikaw pa rin yan, ngunit siguro si Pastor EJ matangkad at saka talagang hindi lang siya kamukha ni John Lloyd, siya na si John Lloyd. Ewan ko. Sir Chief, wag na lang. Talagang po. Pero, yan ang exciting sa atin. Pero,
Kung paano binigyan ng glorified body ang mananampalataya, bibigyan din ng ganyang klaseng katawan yung ibubulig sa impyerno. Hindi para ma-enjoy katulad natin, kundi upang ang parusa ay lalo nilang maramdaman. That's the doctrine of hell from the Bible. Kaya napakaraming babala ng Panginoon. Sabi pa dito, ang impyerno ay isang lugar na kung saan ang mga uod ay hindi namamatay. Kakainin ka ng uod, pero yung uod hindi namamatay. Alam mo yung uod na kumakain sa bangkay ng tao, pag naubos na yung bangkay, namamatay na yung uod. Pero kung hindi nauubos yung bagong katawan, anong ibig sabihin? Naisip ko nga ano ba yung hayop na ganun? Linta. Yung linta. Nung nagbabakasyon ako dati sa aming probinsya sa Pagsangan, pag pumunta ako sa bukid, pag kinapita ka ng linta, hindi mo namamalayan ng linta, sinusup-sup ka na pala, kinakain na yung dugo mo. Pag nakita mo yung linta, sobrang laki na, ibig sabihin nung kanina ka pa sinusup-sup nun. Ah! Alam niyo ang kinatatakutan ko, hindi, yung linta, yung laki niya, kanina ka pa pala dyan. Yung uod, o kahawig ng linta sa impyerno, siguro super laki na. Sapagkat hindi ka nauubos. Sabi po sa Marcos 9, kung ang mata mo ay nakakapagpatisod sa iyo, dukutin mo ito, mas mabuti pang sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata kaysa may dalawang mata at mabulig sa impyerno na kung saan diyan sa impyerno. Ang mga uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi napapatay. Pangatlo, na description ng impyerno mula sa Biblia. Ang parusa sa impyerno ay iba-ibang antas. Merong di ba, nakita na natin yan na pag mas marami kang katotohanan na itinatwa, ang parusa sa iyo ay mas mabigat. Natatandaan niyo po ba yung katuroan natin diyan sa Corazin at Bethsaida, na kung saan dyan ginawa ng Panginoon at napakarami niyang pagtuturo. At anong ginawa nila? Hindi nakinig sa dami ng narinig mismo sa labi ng Panginoon. Mga mirakulo na pinakamaraming ginawa ang Panginoon diyan sa Corazin, Bethsaida at Capernaum. At sabi ng Panginoon, woe to you, Corazin, Bethsaida, Capernaum. Sapagkat kung ang nakita at itinuro sa inyo ay ginawa sa Sodoma at Gomora, matagal na sana silang nagsisi. At dahil diyan, ang parusa sa inyo ay mas matindi. Kaya sa impyerno, merong matindi at merong hindi ganun katindi. Pero lahat, matindi. Siguro, mas malalaki yung uod mo. Siguro yung uod mo, 3 ulo. Yung apoy mo, hindi lang apoy, talagang blowtorch. Sabi sa Hebreo, gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa taong humahamak sa anak ng Diyos? Paano mahahamakin si Kristo? Ito, nakikinig ka. 2 years. Katuruan ni Jesus. Pag uwi mo, baliwala. Kasama mo pa rin yung iyong kalibin. Kasama mo pa rin yung iyong kalaguyo. Ginagawa mo pa rin yung alam mo namang maliwanag na mali. Tingnan mo. Ikaw lamang at hindi pa mga anghel ang makakapagsabi kung ikaw ba ay bisugo o isda. Sabi sa akin sa Paranaque kanina, Pastor, maling ilustrasyon mo, mas mahal ang pusit sa isda. Sabi ko, bahala na kayo. Hindi ko alam, pero alam ko lang paghiwa-hiwalay niyan. At panghuli, na description patungkol sa impyerno mula sa Biblia. Ang parusa sa langit ay pangwalang hanggan. Wala nang pinakanakakatakot at pinakanakakakilabot na katotohanan patungkol sa impyerno, maliban sa katotohanan na ito ay pangwalang hanggan. Ginamit ni Jesus ang parehong orihinal na salitang Griego sa haba ng ating pagtigil sa langit at sa haba ng ating oras sa impyerno. Sabi niya sa Mateo 25:46, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay na, same word, walang hanggan.
Aionos. Yan po yung original na lingwahe. Eons. Yung Greek word na aionos ay patungkol sa panahon na pabalik at papunta. Ibig sabihin, wala kang pupuntahan. You will be there forever. Forever. Kahit na ang impyerno ay ginawa na original para sa mga demonyo. Alam niyo ba ang impyerno hindi ginawa para sa tao? Ito ay ginawa na original para sa dyablo at kanyang mga kawan. Ngunit dahil sumuway ang ating kalulululululuhan at kalulalulahan na si Adan at si Eva at sumunod tayo, nagkaroon ngayon ng lugar na tinatawag na impyerno. Kilala niyo po ba si John Bunyan? Ito po yung sumulat nung Christian classic na The Pilgrim's Progress. Meron siya isinulat sa English na akin ngayong tatagalugin. At pag sumabit ako, ako'y inyong patatawarin. Pero napakaganda po sa English, pero ngayon ko lang itatranslate. Sabi niya, sa impyerno, wala ka bang ibang kasama kung hindi ang mga kaluluwang kinundena rin katulad mo at ang walang bilang na dami ng mga demonyo upang iyong maging kasama pag walang hanggan. Habang ikaw ay naandito pa sa mundo, ang suhestyon o pagdinig lamang na may isang demonyo na lalabas ay iyon ang ipinanginginig at tumatayo na ang balahibo sa likod ng iyong batok. Ngunit ano ang iyong gagawin na pagkasama mo na pang walang hanggan, hindi lamang isa, hindi lamang 100, kundi libo-libong mga demonyo. Sumisigaw, tumitili, nangangalit. Pagkatapos ng 10,000 taon sa impyerno, at meron na sanang malapit na katapusan, maaari mo pa siguro itong matagalan. Nakita niyo po ba yung palabas na Exorcist? Yung Exorcist, wala yun. Isang demonyo lang yun. Sinasabi ni John Bunyan dito, sa kanyang description, 100,000 demonyo ang katabi mo habang ikay sinisilaban at kinakain ng uod. Sumisigaw sa iyo. Tinatatwa ka. Alam niyo, isang beses, bago ko ituloy yung sinabi ni John Bunyan, nang ako'y nasa Amerika, meron po ako na inkwentro na isang tao na demon possessed. Narinig ko po mismo talaga. Nagbago yung boses. Alam nyo, hanggang ngayon kinikilabutan ako. Ito yung sinasabi ni John Bunyan. Habang nasa mundo ka, may makita ka lang na demonyo o demon possession, kinikilabutan ka na. Isipin mo kung yung lahat ng kapitbahay mo sa impyerno ay puro demonyo. Nakakatakot po talaga. Sabi niya, patapos ang 10,000 taon at sana merong katapusan, maaari pa siguro mo itong matagalan. Ngunit tandaan mo, ang impyerno ay pang walang hanggan. Pag nakita mo ang mga demonyo na nagsisisigaw, nagtititili, ito'y iyong titingnan at sasabihin mo, ako'y magiging dito pang walang hanggan. Pag nasa impyerno ka na, sa libo-libong taong nagdaan, na kasing dami ng bituin, na kasing dami ng buhangin sa baybay, maiisip mo na wala pa yan, na andito ko pag walang hanggan. Yang isang salita, pang walang hanggan, ang magbibigay ng pahirap sa iyo, na mas mahigit pa sa mga uod sa apoy na nakapaligid sa iyo. That is the description of hell. Ang pinakamatindi daw sa hell, yung iniisip mo, hindi siya matatapos. At sino nagsabi na ang impyerno ay pang walang hanggan? Walang iba, kundi ang Panginoong Jesus. Sa pagwawakas po, ang akin lang pong panalangin, naging matapat ako sa pagbibigay ng paliwanag ng talinhaga ng lambat. Sapagkat ito po ay mangyayari. Tayo po ay makasigurado. Ngunit dapat din po nating tandaan na ang Panginoon ay nalulungkot. Hindi niya po ibig na merong masawi. Kaya ito po yung panahon
ng grace. It's still the age of grace. Ngayon, ang panahon na ikay magbago, tingnan mo ang iyong puso habang wala pa ang mga anghel. Sabi mo, Christian ba talaga ako? Di ba lagi ko inuulit sa inyo, aking mga minamahal na simbahan, na ang pinakamatinding lansi ni Satanas ay ikay pasimbahin. Ngunit ang iyong buhay ay doble kara. Hindi niya sasabihin, huwag ka magsimba. Sumamba ka sa dyablo. Sabi niya, hindi, sige, magsimba ka. Mag-member ka. Mag-GLC ka. Mag-tithes ka. Ngunit, meron kang pangalawang buhay na hindi talaga sumusunod. Yan ang lansi niya. Suriin mo yung sarili. Sabi mo, Lord, alam mo, mahal kita, pero nakikita ko, mas mahal ko yung mundo. Pwede ba tulungan mo ko? Yan ang, sa tingin ko ha, yan ang dasal na nagpupugay at nagbubunyi ang langit. Si EJ. Tumiwalag na, hindi niya pa nagagawa, pero sumipa na ang kagustuhan niya na mapasama sa kaharian. Confession, salvation, kaligtasan. Sino ba yung humihingi ng kaligtasan? Aba, di yung namamatay. Yung hindi niya kayang isagip ang kanyang sarili. Hindi mo sabihin na, gusto ko sanang makasama sa lambat ng mga isda, ngunit hindi ko kaya. Ay tama ka, hindi mo talaga kaya. Kaya nga, ang hiyaw ng gusto ng tagapagligtas ay saklolo. Pinakamakapangyarihang panalangin na aking narinig ay ang pinakamaigsi. Ano yung panalangin yan? Pinakamakapangyarihang panalangin. Help. Help. Saklolo, Lord. Alam niyo ba nung drug addict si Pastor EJ? Manginginom. Sabi ko, Lord, ayoko na. Ayoko na eh. Sususuka na ako, tapos sa gabi, inom na naman ako eh. Ayoko na. Help. Diyan si Lord, sabi niya, sige ka na. Hindi mo na kaya. Hindi mo na kaya. Sabi sa Ezekiel ng Panginoon, hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama. Sabi ni Yahweh. Ang ibig ko nga, siya ay magsisi at magbagong buhay. Sabi sa 2 Pedro 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Hino-hold niya yung judgment para tayo magsisi. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi yan nais na may mapahamak. The Lord is not slack concerning His promises, as some men count slackness, but is long-suffering towards us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Huling kwento, huling panalangin, at magtatapos na po tayo. Noong po ako'y pumunta sa Shepherd's Conference ni John MacArthur about 2 years ago, merong kumanta doon na 2 mag-asawa. Napakagaling po nila. Diba tatandaan mo yung Pastor George? Si Chris and Christine Getty. Sila po yung sumulat ng kantang In Christ Alone. Tatandaan niyo, alam niyo ba yung kanta na yun? Sabi niya, In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe. Narinig niyo na po ba yun? The gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save, sabi nung kanta. At sabi pa, doon sa kanta, till on that cross, doon daw sa krus, as Jesus died, nung namatay si Jesus, the wrath of God, ang galit ng Diyos, was satisfied, ay naibigay. Yung galit ng Diyos ay nahupa. Alam nyo ang ginawa, 2 weeks ago, may nangyari dito sa mag-asawa na sumulat nito. Sumikat ng gusto itong kantang In Christ Alone. At sila ay kinuha ng isang malaking recording studio 2 weeks ago. Pero sabi sa kanila ng recording studio, kailangan ibahin yung linya na the wrath of God was satisfied. Hindi dapat ilagay yan. Hindi mabebenta yung inyong music. Kasi ayaw marinig ng mga tao yung wrath o yung galit ng Diyos. So dapat paltan nyo ng the wrath of God, paltan nyo the love of God. Alam mo, sabi ng dalawa, hindi pwede. Hindi kompleto ang love pag walang wrath. Hindi kompleto ang pagmamahal kung walang kasalanang pinatawad. Nakuha niyo po ba? Sabi sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan.
Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Tayo po yumukong lahat. Napakarami ng babala ang iyong narinig. Sana hindi ka nagkukubli sa relihiyon o kahit sa simbahan. Ikaw lamang ang nakakaalam. Hindi ako, hindi yung asawa, hindi yung mga kasama sa bahay. Paano ka ba makakatiyak? Unang-una, inamin mong ikay makasalanan. Pangalawa, ikay nagsisisi sa iyong mga nagawang kasalanan. Pangatlo, naniniwala ka't nananampalataya na ang Panginoong Hesus ay ipinadala ng Diyos Ama upang bayaran ang iyong kasalanan kung ikay magsisisi at babaling sa Kanya. At ang magagandang gawa ay hindi ang dahilan ng iyong pagkakaligtas, kundi ang pruweba na ikaw nga ay nagsisi at tumanggap na. Kung hindi mo nakikita yung ebidensyang yan, baka kailangan go back to step 1. Kung ngayon na ang araw na iyan, nababasa ng Diyos ang iyong isip at puso, umiyak ka sa Kanya, saklolo, Lord. Ang dami kong nalalansi. Baka pati ako nalalansi ko yung sarili ko. Muhing-muhi na ako sa kasalanan ko. Sagipin mo ako at tulungan mo akong itatwa. May sasabihin ako sa inyo, hindi nyo kayang itatwa. Ang Diyos na sasagip sa iyo ay ang Diyos na tutulong din sa iyo na ikaw ay magbago. It's all supernatural. Panginoon, salamat po sa doktrina ng kaligtasan. Salamat din po sa babala, sa doktrina ng kaparusahan. Alam namin na ito'y tinuturo mo hindi dahil ikay malupit, kundi ikaw ay mabait. Salamat ikaw ay Diyos na mapagmahal at ikaw din ay Diyos na matuwid. Tulungan mo po kami lahat. Sana walang maiwan dito sa aming simbahan, Lord. Hindi namin kaya mga pastor na pagbaguhin ng mga tao. Nasa salita mo lamang. Kaya kami po ay nagmamakaawa na sana lahat na nakadinig, lalong-lalo na yung hindi pa totoong nakakakilala ay makakilala na ngayon. Salamat sa iyong ganap na kapangyarihan. Salamat sa iyong awa. Sa matamis na pangalan